Magandang araw sa iyo. May hawak tayong mga sources dito na parang ang layo ng topic, ano? Pilipinas posibleng sumali sa oil exploration sa Siberia, sa Russia yun, di ba? At saka sa Rabah-Ruska region sa Ukraine. Alam naman natin, may gera doon. Handa ka na bang himayin natin to? Oo nga, parang ang unexpected, ano? Tingnan natin. Sige, ang misyon natin ngayon, alamin natin kung ano ba talaga laman nitong mga dokumento. May analysis daw dito sa mga posibleng kumpanyang Pinoy at mga sulat proposisyon mula sa isang Ukrainian developer, si Vadim Chernov. So, titingnan natin sino kaya sa atin ang pwedeng sumabit, ano yung mga hadlang, at bakit ba to importante para sa iyo na malaman. Okay, simulan na natin. Sige, game. Unahin natin yung mga proyekto. Dalawang lugar, tama? Siberian Granites sa Russia at Ravar-Ruska Granite Zone sa Western Ukraine. Based dito sa sources mo, grabe daw yung potential. Sa Siberia, mga 1.86 billion baril daw pwedeng makuha gamit ng specific technology at theoretically pwedeng umabot pa raw ng 117.4 billion. Grabe. Oo, ang laki ng figures. Tapos sa Rava-Ruska, mga 7.3 billion baril naman daw sa loob ng 10 taon. At ang susi daw dito, itong teknolohiyang RALF1. Ano ba to? Yun nga. Ang nakaka-intriga kasi dyan, normally sobrang hirap at mahal maghanap ng langis sa granite, yung matitigas na bato. Pero itong RALF1, sinasabi na kaya daw mag-detect ng langis na 2 meters lang ang palya kahit 6 kilometers ang lalim. Kung totoo to, game changer to. Pwedeng magbukas ng mga lugar na dati akala nating imposible. Wow! Pero, teka, may mga balakid agad, di ba? Sabi din dito sa sources mo, si Chernov mismo yung developer, nagsabi na naantala daw yung proyekto sa Ukraine dahil saan daw? Gera at Korupsyon. tama. Yun ang sinasabi niya, billion dollar daw ang nawalang kita para sa Ukraine, tapos parang ang lumalabas, Russia pa yung indirect na nakinabang. Naku. So malinaw talaga, high risk, high reward itong mga to. Lalo na ngayon, May 2025, alam naman natin yung sitwasyon sa mundo, di ba? Hindi lang technical political, security, lahat nandyan. Dito papasok yung mas exciting na part. Sino kaya sa mga kumpanya natin sa Pilipinas ang posibleng pumasok dito? Lalo na kung ang plano pala makipag-partner sa mga kumpanyang Chino. May nababanggit dito Jiangsu Linyang Energy, CNOOC. Oo. Based sa analysis na hawak mo, dalawa yung parang pangunahing tinitingnan. Yung PNOC Exploration Corporation, yung PNOCE natin, at saka yung PXP Energy Corporation, kasama yung subsidiary nila na Forum Energy PLC. Okay, isa-isahin natin. PNOCE muna. Sila yung state-owned, di ba? Oo, exploration arm ng Philippine National Oil Company. Advantage nila, syempre, may experience na sila sa Malampaya. Nakapag-partner na rin sila internationally, Shell, Chevron. At dahil state-backed, baka mas madali sa diplomatic side. Pero, wala silang record ng operation sa Russia or malapit sa Ukraine or Poland. Tapos, mangangailangan to ng sobrang laking fondo. At malamang, kailangan talaga nila ng Chinese partner para manavigate yung Western sanctions sa Russia. Teka, linawin ko lang. Kahit state-owned ang PNOCE, kailangan pa rin ng Chinese partner para sa pondo at para malusutan yung sanctions. Di ba kaya ng gobyerno pundohan? Magandang tanong yan. Kasi kahit state-owned, iba yung usapan kapag international operations na. Lalo na sa ganito ka high-risk na lugar at may sanctions pa. Sobrang laki ng capital na kailangan. Yung Chinese partner, hindi lang siguro para sa pera, kundi para maging daan para makaiwas sa direktang tama ng sanctions. Given na magkaibigan pa rin ng China at Russia, di ba? Okay. Gets ko. Ngayon, yung PXP Energy at Forum Energy naman. Okay. Sila naman, PXP at yung Forum Energy na nakabase sa UK, may experience sila sa pakikipag-usap mismo sa CNOOC. Yung sa Reed Bank. Oo, yun nga. Yung experience nila sa mga disputed territories, baka advantage yun.
At yung pagiging UK-based ng forum, pwedeng makatulong sa operations sa Europe, siguro via Poland. Pero, may mga pero din. Ano naman yun? Na-stall nga yung project nila sa Reed Bank dahil sa tensyon sa China. Tapos, limitado rin yung resources nila kumpara sa mga higante. At wala rin silang experience sa granite or sa Arctic exploration na klase. Tapos, yung pagiging UK-based ng forum, pwedeng maging issue din dahil sa sanctions sa Russia. Pero baka makatulong naman yung pagiging neutral ng Pilipinas. Medyo magulo, ano? Oo nga, ang daming factors. May isa pa palang nabanggit, the Philodrill Corporation. Ay, oo, pero mas maliit na kumpanya to. May experience sila, oo, sa Gelok oil field. Pero limitado talaga yung kakayahan nila financially at internationally. Kung makakasali man sila, siguro technical support lang. Hindi sila yung mangunguna. Okay. So, kung ganito ka-komplikado, paano ba to magiging posible? Yung giyera, yung sanctions? Ang tinitingnan paraan daw dito sa sources mo yung kombinasyon. Yung pagiging neutral ng Pilipinas, tapos yung partnership sa Chinese companies. Kasi ang China, partner pa rin ng Russia, di ba? Yung Power of Siberia Pipeline, example yun. So, pwedeng gamitin yung Chinese companies tulad nung Jiangsu Linyang na may opisina daw sa Warsaw, Poland para maging, intermediary o logistics hub. At syempre, napaka-importante nito para sa atin kasi, alam mo na, paubos na yung gas sa Malampaya. Kailangan talaga natin ng bagong mapagkukunan ng enerhiya. Desperado na kumbaga. Talaga. Pero, ito yung malaking tanong, gaano ba ka-practical to para sa mga kumpanya natin na usually dito lang sa Pilipinas o sa South China Sea ang focus? Ang laking kapital niyan tapos papasok ka sa komplikadong geopolitical situation. Eksakto, yung sinasabing tripartite partnership. Pilipino, Chinese, tapos local, Russian man o Ukrainian. Yun daw yung isang paraan para mabawasan yung risk. Pero andyan pa rin yung panganib na madamay ka sa gulo, di ba? Oo naman. So, ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, sa ating mga nakikinig? Itong mga sources na to, pinapakita nila yung parang masalimuot na saway ng pangangailaman natin sa enerhiya, mga bagong tech tulad ng Ralph 1, interes ng mga negosyanteng Pinoy at Chino, at yung realidad ng politika sa mundo. Mukhang PNOCEC at PXP Forum ang pwedeng manguna dito mula sa atin, pero parang susi talaga yung pakikipag-partner sa mga Chino. Posibleng kailanganin pa ng tulong mula mismo sa mga karibal nila sa West Philippine Sea tulad ng CNOOC para lang masubukan tong high-risk venture na to sa teritoryo ng Russia o Ukraine. Kakaibang frenemy dynamic yan sa global energy, ano? Oo nga no. Weird na setup. So, isang mahalagang tanong talaga. Naiiwan nito para pag-isipan mo. Sa harap ng lahat ng panganib at yung malinaw na pangangailangan ng malaking foreign partner, malamang Chinese nga, gaano ba ka-practical o kagusto-gusto para sa Pilipinas na sumugal sa ganitong exploration sa Siberia o Ukraine? O mas okay bang ibuhos na lang yung resources sa paghahanap dito mismo sa Pilipinas kahit may sarili rin tayong mga hamon dito? Mabigat na tanong yan at bilang panghuling katanungan na may iwan sa iyo. Kung sakaling nga ang matulay ang ganitong klase ng partnership, ano kaya ang magiging epekto nito? Hindi lang sa energy security natin, kundi pati sa foreign policy natin, sa relasyon natin sa China, sa Russia, sa West. Maraming dapat isipin hanggang sa susunod nating paghimay.